So tuloy-tuloy na po tayo, manatili tayong nakatayo. Basahin po natin ang salita ng ating Panginoon sa buhay ng ating kapatid na si Randy Rigonya. Hallelujah. Ang mabuting balita na ating pagsasaluhan ngayong araw ay mula sa Colossus chapter 3 verse 13 to 17. Isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nagbabago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyong siyang makilala. Kaya't sa kalagayang ito, wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at ang di-tuli, ang dayuhan at ang hindi sibilisado, ang alipin at ang malaya. Ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat at siya'y nasa inyong lahat. Kaya nga dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagkumbaba, mahinahon at mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo, kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang salita ni Kristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ng isa't isa na may buong karunungan, buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual nang may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama, ang pagsasamahang nararapat. Salamat sa Salamat. pagbabasa ng salita ng Diyos. Tayo po yung makakaupo na. Sabihin mo sa sarili mo, Lord, sa akin ang iyong salita. At sabihin mo sa katabi mo, you are blessed. Tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo, pinagpala ka. Tapikin mo naman yung sarili mo, I am blessed. Sabihin mo, pinagpala ko. So bago po tayo magpatuloy, nais ko munang tanungin ang bawat isa. Lahat po ba tayo na narito ngayon ay mga tumanggap na sa ating Panginoon? Meron po bang bago? Meron pong bago? So amen. So kung meron pong bago, kasi po ang ating pag-aaralan ngayon ay para sa mga mananampalataya, doon sa mga tumanggap na sa ating Panginoon, doon sa mga nakakilala na sa ating Panginoon. Kaya ang title po ng ating pag-aaralan ay Victorious Christian Life. Wow! Diba? Ang ating Panginoon ay mananagumpay. Kaya dapat tayo na tumanggap sa ating Panginoon, tayo na mga nakakilala sa ating Panginoon, tayo na isinuko natin ang ating buhay sa ating Panginoon, dapat tayo rin po ay mananagumpay. Kaya lang ang tanong, bakit minsan merong mga Kristiyano na nagiging talunan? Hello? Hello? Amen, di ba? Bakit minsan merong mga mananampalataya na bagamat sinasabi niya na siya ay tumanggap sa ating Panginoon, siya ay nakakilala na sa ating Panginoon, pero minsan siya ay nagiging talunan. Mga kapatid, aminin man natin o sa hindi, minsan dumarating sa buhay natin, bakit kaya sumisimba naman ako tuwing linggo? Meron akong Bible study. Meron akong prayer meeting. Bakit kaya minsan
nagiging talunan pa rin ako na gawa ng mundo. So ito pong lahat ay sasagutin natin ngayon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Pag-aaralan po natin ngayon, bibigyan tayo ng ating Panginoon ng mga sikreto, ng mga bagay-bagay na dapat nating gawin para tayo na mga mananampalataya, tayo na mga Kristiyano ay hindi nagiging talunan. Amen? Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos. Kaya sabihin mo sa sarili mo, mananagumpay ako. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka talunan. Amen? Diba? Victorious tayo na mga hinirang ng ating Panginoon. Mananagumpay tayo, hindi tayo talunan. Pero bakit minsan nagiging talunan ka? Kaya makinig ka sa sasabihin ng ating Panginoon sa umagang ito. Katulad po ng ating binasa mga kapatid, dito po sa Colossians chapter 3, verse 10 to 17, ito po yung ating scripture. Pero ito po ay sulat ni Pablo. Sulat ni Pablo sa kanyang kapwa mananampalataya sa Colossians. Doon po, sa isang lugar, sa isang simbahan doon na kung saan merong mananampalataya. Kaya nga sabi ko, ang salita ng Panginoong ito na ituturo sa atin ay para sa atin na mga mananampalataya. Ayaw ng Panginoon na ikaw ay nagiging talunan. Ayaw ng Panginoon na ikaw ay napapagod. Ayaw ng Panginoon na ikaw ay nalulungkot. Nais ng ating Panginoon na ang kanyang mga hinirang, ang kanyang mga anak ay victorious, mananagumpay, hindi talunan. Kaya sa umagang ito, bibigyan niya tayo ng mga paraan na dapat nating gawin para hindi tayo maging talunan. Sabi diyan, sa Colossus 3:1-4, balik po muna tayo. Bago tayo pumunta doon sa ating scripture, umpisahan natin sa chapter 3, verse 1-4, sabi diyan, si Apostol Pablo po ay nagbigay ng paalala tungkol sa kadakilaan ni Kristo, ang kasapatan ni Kristo at kung sino na tayo ngayon sa pakikipag-isa sa Kanya. So, ito po yung kanyang paalala. Sabi niya, 3:1-4, sabi diyan, sa verse 1, sabi diyan, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, yamang tumanggap kayo na kasama ang ating Panginoon, tinanggap nyo ang ating Panginoon. So umpisa pa lang, pinapaalalahanan na ni Pablo yung mga taga-Colossians, sabi niya, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Verse 2, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo, di ba? Sapagkat namatay na kayo nung kayo ay tumanggap. Saan kayo namatay? Doon sa mga kasalanan, di ba? Galing talaga ni Sister Angel, di ba? Di ba? Amen, mga kapatid. Namatay na tayo sa kasalanan, mga kapatid. So ito po yung sinasabi niya. At ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay. Sabi diyan, at kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makahahati sa kanyang kaluwalhatian. Ito yung kanyang paalala. Umpisa sa chapter 3, verse 1-4. Pagdating naman sa chapter 3, verse 5-9, ito naman yung mga nakita ni Pablo na dapat nating itakwil. Dapat nating alisin. Kasi mananampalataya ka na. Kristiyano ka na. Tumanggap ka na sa ating Panginoon. Ito yung sinasabi ni Pablo ngayon. Sabi niya, kaya't patayin na ninyo. Wow! Mga kapatid, galing! Sabi niya, kaya't patayin na ninyo. Ano, papatayin natin literal? No! Mga kapatid, sa spiritual yung ating pinag-aaralan. Kasi ayaw ng ating Panginoon. Bakit yung anak ko talunan parate? Eh hindi naman tayo talunan. Kaya bibigyan niya tayo ngayon ng mga bagay-bagay. Sabi niya sa verse 5, kaya't patayin na ninyo ang mga, ano yan? Patayin na ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa. Number 1, pakikiapid. Number 2, karumihan. Masamang pita, masasamang nasa at kasakiman na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ibig sabihin,
nakikita pa rin ni Pablo. Kristiyano na yan, bakit nasa kanya pa rin yung mga ganung likas? Sabi niya, tumanggap na siya sa ating Panginoon. Sabi niya, nakilala niya na ang ating Panginoon, tinanggap niya bilang Panginoon tagapagligtas ng kanyang buhay. Bakit nandiyan pa rin sa kanya, mga kapatid? And yung sumunod, verse 6, na dahil sa mga bagay na iyan, ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. So nagagalit pala ang ating Panginoon. Sinasabi mo, tumanggap ka na sa ating Panginoon. So nasabi mo, Kristiyano ka na. And then, verse 7, na inyo ring nilakaran nung una, nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito. And then, verse 8, sabi po dyan, ano yung sanabi? Dadapot ngayon, ay inyo namang layuan, no? Hindi lapitan. Di ba, mga kapatid, minsan, pagkadating sa mga ganyang bagay, ang bilis nating lumapit. Ang dalis nating makuha. Ang bilis nating ma-divert. Pero sabi ni Pablo, layuan ang lahat ng mga ito. Galit, kapuotan, paghihinala, panunungayaw ng mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong mga bibig. Mga kapatid, ito po ay nagagawa pa rin ng mga Kristiyano. Sinasabi mo na mananampalataya ka na pagdating sa labas, andun ka pa rin sa mundo. Sinasabi mo na mananampalataya ka na, pagkatapos ng gawain, balik ka na naman sa dati mo. Amen? Amen ba? Aminin man natin o sa hindi, nakakalungkot isipin, pero nangyayari pa rin sa buhay natin, mga kapatid, bilang mga mananampalataya. Kaya nga, ang salitang ito, bago'y binabasa inyo, sa akin muna ibinigay ng ating Panginoon. Nakita ko yung sarili ko, nga, bakit ganon? Dumarating yung mga pagkakataon na kung saan, ang sipag-sipag ko, talagang, ang init-init ko, pero merong time na talagang, nadadivert pa rin ako ng mundo. Dumarating pa rin yung pagkakataon na kung saan nakikita ko na lang yung sarili ko, nasa mundo ako. Mga kapatid, sabi ko, Lord, salamat na marami. Tuturuan mo ako ngayon. At yung pagtuturo ngayon, tuturuan mo kaming lahat dito sa Jebrim Family, Panginoon. Tinuturuan tayo ng ating Panginoon, hindi para tayo ay saktan. Tinuturuan tayo ng ating Panginoon dahil mahal niya tayo. Amen? Palakpakan natin ang iyong sarili. Hallelujah. Kaya lang minsan, nakinig ka nga ng salita ng ating Panginoon, paglabas mo, si Pastor, pinatamaan na naman ako. Si Pastor, parating sa akin na lang yan. No, mga kapatid, dapat hindi ganun. Kaya ka nagiging talunan, ayaw mo aksipin, ayaw mo tanggapin yung salita ng ating Panginoon. Dahil ang salita ng ating Panginoon, ang patuloy na magbabago ng takbo ng iyong buhay, mga kapatid. Amen? Kaya hindi dapat ganun. Iibahin natin ngayon ang ating ugali. Paglabas natin sa apak na sulok ng kwartong ito, mananagumpay tayo. Ano man yung ating marinig, salamat na marami, Lord. Mga kapatid, gusto ba natin yon? Gusto ba natin na tayo ay maging mananagumpay? Na kapag dumating ang mga problema, pagsubok, pangyayari sa ating buhay, bagyo man yan, tatawanan mo na lang yan, kaya ko yan. Mananagumpay yata ako. Anak yata ako ng ating Panginoon. Tumanggap yata ako sa ating Panginoon. Mga kapatid, dapat ganoon yung ating ugali. And then, sabi sa verse 8 at verse 9, huwag kayong, mga bulaan sa isa't isa. Ibig sabihin niya, magsisinungaling. Yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao, pati ang kanyang mga gawa. Wow! Mga kapatid, if anyone is joined to Christ, ano sumunod? Ang sino mang tumanggap sa Panginoon ay, luma pa? Bago na! Kaya sabihin mo sa katabi mo, bago ka na! Amen! Hallelujah! Hindi ka luma! Hindi ka expired! Di ba? Hindi basihan kung ilang taong ka na. Hindi basihan kung bata ka pa lang. Ang basihan dito kung talagang ikaw ba ay tunay na tumanggap sa ating Panginoon. Amen? Malakas na balakpak sa ating Diyos. Hallelujah.
Di ba? Mga kapatid. So yan yung nakita ni Pablo. Ngayon, doon sa ating binasa ngayon, mga kapatid, ito na yung ating mga gagawin. Nagbigay siya ng mga bagay-bagay na dapat gawin para ang isang Kristiyano ay mananagumpay. Victorious Christian living. Na kung saan yung ating pamumuhay sa pang-aaraw, parati tayong nagtatagumpay. At nagbigay nga siya ng mga bagay-bagay na dapat gawin natin para sa ating matagumpay na pamumuhay o victorious Christian life na ating title ngayon. Okay, ano-ano nga ba ang mga bagay-bagay na dapat ginagawa ng isang mananampalataya? Ano-ano nga ba ang ginagawa ng mga bagay-bagay ng isang mananampalataya? Dapat ba? Ay, araw ng linggo ngayon. Kailangan maging mabait ako. Lord, tulungan mo ako. Hindi ako magagalit. Lord, tulungan mo ako. Kontrolin mo yung pasensya ko. Paano yung darating na Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes? Balikan na naman sa dati? Amen? Di ba? Dapat continue. Hindi lang linggo. Hindi ka lang linggo mabait. Ang bait-bait mo pagka nandito ka sa simbahan. Pero paglabas mo, wala. Balikan na naman sa dati. Dapat hindi ganon, mga kapatid. Ang proseso ay tuloy-tuloy. Hindi yung aating ka uli, bukas hindi. Tapos atin. No, mga kapatid. Paano ka magiging mananagumpay? Di ba? Hindi continue. Dapat tuloy-tuloy ang proseso sa atin. Bilang mga mananampalataya, unti-unti yung paglago. Di ba, mga kapatid? So, yun. Number 1, yung unang binigay ng ating Panginoon, good work in life. Wow, galing. Di ba? Good works in life. Mabuting mga gawa sa buhay. Mga kapatid, dahil sa mga mabubuting gawa natin, hindi tayo maliligtas. Hindi tayo maliligtas. Kahit anong gawin mo, tumulang ka man, magbigay ka man ng kung ano-ano sa iyong mga kapatiran o sa kapitbahay mo, hindi ka maliligtas. Maliligtas ka lang, yung sinasabi sa verse 1, dahil isinuot mo. Tinanggap mo ang ating Panginoon. Ngayon, nung tinanggap mo yung ating Panginoon, yung bunga nun ay susunod na yung mga mabubuting gawa. Magmamanifest na ngayon sa ating buhay. Ito na ngayon yung sinasabi ng ating Panginoon. Dapat yung good work in life natin ay kung tuloy-tuloy sa ating buhay. Parati tayong umaattend every Sunday service, hindi ka lamang parating umaattend, minsan nakikipag-fellowship ka pa, nag-share ka pa ng mga salita ng ating Panginoon. Sa Bible study, dapat naroon ka. Dapat yung proseso sa ating spiritual na buhay, mga kapatid, ay tuloy-tuloy. Amen ba? Amen? Amen. Palakpakan natin ating Diyos. Kaya nga sabi ko kanina, hindi lang linggo, mabait ka. Di ba? Sabi nga nung isang anak sa kanyang nanay, Mami, Mama, gusto ko, parati tayong nasa simbahan nila, Papa. Sabing ganon. Sabi nung anak, bakit? Kasi pagka sa simbahan, ang bait-bait ni Papa. Di ba? Paglabas, pag uwi nila sa bahay, ando na naman, magagalit na naman, parati na naman siya pinapagalit na. Kaya sabi ng anak, gusto niya parati na lang silang nasa simbahan. Mga kapatid, tayo po ay mga mananampalataya na. Tayo po ay mga tumanggap na sa ating Panginoon. Yun po yung nagiging salamin natin ngayon. Yung pagtanggap natin sa ating Panginoon. Kaya nga, ito yung mga bagay-bagay na dapat nating ginagawa, mga kapatid. Dapat, ito yung ating mga ginagawa, yung mabubuting bagay na nakikita sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi yung nagdadrive ka ng sasakyan, biglang may nag-overtake sa'yo, may lumabas na puto kutsinta sa iyong bibig. Tama ba yun? No, amen. Dapat hindi ganon. Lalo na ngayon, ang daming mga sumisingit, mga kumakat, mga nagmumotor. Dapat pagka ganon, biglang may overtake sa'yo, ano sasabihin mo? Bless us these guys. Lord, i-bless mo ang taong ito. Dapat yung pagpapala, hindi yung kung ano-ano yung sasabihin natin sa kanya. Kasi pag sinabi natin yon, mag-uumpisa na yung galit. Masisira na yung buong araw mo. Wala na, nasira na.
Sino yung naging talunan? Tayo. Sino yung tumatawa sa ating kaaway? Tama ba? So dapat, yung pang-araw-araw nating pamumuhay, dapat nakikita yung good work sa ating buhay, mga kapatid. Ano sabi dyan? Sa ating binasa, sa verse 1, sabi dyan, isinuot ninyo ang bagong pagkatao. Wow! Hallelujah! Praise the Lord! Sinuot ba natin yung bagong pagkatao? Ha? Amen! Palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah! Di ba, mga kapatid? Umpisa pa lang, sabi niya, sinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Amen ba? Kaya nga, ang tanong talaga bang isinuot natin? Mga kapatid, di ba? Talaga bang tayo ay talagang tumanggap sa ating Panginoon? Madalas nating naririnig, dalawa yung klaseng tumanggap sa ating Panginoon, di ba? Amen? Kaya nga, ito yung mga bagay-bagay. And then, sinabi dyan, the renewed life, ang panibagong buhay. Kaya nga sabi dyan, dapat bago na yung buhay mo. Hindi na nakikita yung mga pangit na ugali, yung mga bagay-bagay na ginagawa natin sa mundo. Pastor, ang hirap naman di ba? Ang hirap naman kasi mga kaibigan ko, minsan mga kamag-anak ko pa, nakakahiya naman. Hallelujah. Kapatid, mahiya ka kay Lord, wag sa tao. Di ba? Ang Diyos ay tapat sa bawat isa sa atin. Araw-araw, isinusupply niya yung lahat ng ating mga pangangailangan. Araw-araw, hindi siya nagsasawa na tayo ay turuan, mga kapatid. Araw-araw, ginigising niya tayo sa umaga. Kaya nga, kapag mga pagkakataon, tayo na yung gagawa ng paraan, hindi naman totally iiwasan mo sila. Mga kapatid, hindi naman totally na lalayuan mo sila. Ikaw na yung gagawa ng paraan para makaiwas sa kanila. Alam mo na yung ginagawa nila. Alam mo na yung mga bagay-bagay na makamundo, pero minsan nandoon ka pa rin. Kaya ito yung paalala, yung binibigay sa atin ng ating Panginoon. At sabi sa verse 11, kaya't sa galayang ito, wala nang pagkakaiba ang Grego at ang Hudyo, ang tuli at di tuli, ang dayuhan at di sibilisado, ang alipin at ang malaya. Ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat at siya ay nasa inyong lahat. Hindi na pinag-uusapan dito kung anong lahi siya. Hindi na pinag-uusapan dito kung sibilisado man siya o hindi. Hindi na pinag-uusapan dito kung tuli o hindi. Ano ba yung tuli? Di ba? Mga kapatid, pag sinabing hindi ka tuli, ikaw yung marumi. Mga kapatid, sa Old Testament. So hindi na ang pinag-uusapan dito yung identity mo sa ating Panginoon nung tumanggap ka. Mga kapatid, tunay nga ba na ikaw ay talagang tumanggap sa ating Panginoon? Na dapat ito yung ginagawa mo, yung mga mabubuting bagay dahil binago ka na ng ating Diyos. Nabago na tayong lahat, mga kapatid. Kaya nga sabi dyan the old is gone and the new has come. Pero bakit, mga kapatid, minsan dumarating pa rin yung pagkakataon na nagiging talunan tayo? Mga kapatid, ang hirap. Alam niyo po, ang hirap na maging talunan. Kasi tayo rin yung magsasuffer, tayo rin yung mag-iisip, bakit kaya ganon? Ano ba yung mga bagay-bagay na kulang pa para sa atin na mga mananampalataya. And letter B, sabi dyan, the resemblance to Christ. No? Ang sabi dyan, kawangis ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga, nung tinanggap natin yung ating Panginoon, naging kawangis na tayo yung ginagawa natin, yung mga bagay-bagay na panlangit na. Yung mga bagay-bagay na kung saan makakapagbigay ng kaluguran sa ating Diyos na buhay. Mga bagay-bagay na kung saan mapapangiti natin siya, maluluwalhati natin ang ating Diyos na tinanggap, mga kapatid. Dapat iyon. Kasi nga, tinanggap natin siya, dapat nagiging kawangis, nagiging kamukha
nagiging kalarawan na tayo ng ating Diyos. Alam niyo po, tayo na mga mananampalataya, paglabas natin dito, may mga tao dyan na nag-oobserba sa atin. Tinitingnan nila tayo sa bawat galaw na. Kaya nga, maging maingat ang bawat isa, mga kapatid. Maging maingat tayo sa ating pananalita, sa ating pagkilos, dahil sinasabi natin na tayo ay tumanggap sa ating Panginoon. Pataas-taas tayo ng kamay. Hallelujah, hallelujah. Pero, deep inside, mga kapatid, hindi pa rin pala. Hindi pa rin pala talagang tunay na Kristiyano. Kaya nga, ang nangyayari sa atin ngayon, nagiging talunan tayo. Ang dali natin na makontrol ng mga gawa ng kaaway. Ang dali natin na makontrol ng gawa ng mga mundo. Ang dali natin ma-divert doon sa mga bagay-bagay na ipinapakita ng kaaway sa ating mga buhay. Napakabilis. Kaya nga, paalala ni Pablo, itakwil nyo na, alisin nyo na yung mga bagay-bagay na yan. Doon sa chapter 3, verse 5 to 9 na sinasabi niya, yung mga bagay-bagay na dapat alisin. Kasi nga, minsan dumarating yung pagkakataon na tayo ay nagagawa pa rin natin yung mga bagay-bagay na yon. Kaya nga, ito, sinasabi niya, the resemblance to Christ, in the likeness of the Lord Jesus Christ, dapat kawangis tayo ng ating Panginoon. Sabi diyan sa Colossians 3:12-14, kaya nga, dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging, mahabagin. Amen? Dapat tayong maging mahabagin. Ang ating Panginoon, nung makita niya yung multitude, nahabag siya. Walang nagga-guide sa kanila. Kaya yung habag ng ating Panginoon, tayo ba, mga kapatid, paglabas natin, ang daming mga tao dyan sa labas, na kung saan hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon, nararanasan ba natin, nararamdaman ba natin yung habag sa kanila? Na mabahaginan lamang natin sila ng salita ng ating Panginoon? Dapat, ganoon din tayo bilang mga mananampalataya, maging mahabagin, maging mabait. Hallelujah. Mapagpakumbaba. Itong mapagpakumbaba, minsan, ito yung minsan talagang hindi natin makayakayanan. Kasi nga, yung tinatapakan dito yung ating pride. Mga kapatid, pero ano yung sabi ng ating Panginoon? Humble to God. Maging mapagkumbaba tayo. Huwag mong isipin pag nandito ka simbahan kung ano ang iyong tinapos, kung ano man ang iyong ari-arian. No, pagdating dito sa simbahan, lahat tayo ay pantay-pantay, mga kapatid. Iisa lang ang ulo ng ating simbahan at lahat tayo ay kanyang mga katawan. Lahat tayo pantay-pantay dito. Naglagay lang ng mga leader ang ating Diyos dahil ang ating Diyos ay Diyos ng kaayusan. Ayaw niya namang magulo. Kaya mga kapatid, dapat humble, parati tayong mapagkumbaba. Iwasan natin yung mapagmataas na kapag nakita natin si kapatid may pumasok dyan, nakita natin na tila baga yung damit niya, yung kasuotan niya, parang tila baga mahirap, hindi na natin kakausapin. No, hindi dapat ganon. Dapat pag nakita natin may pumasok dyan, ano man ang kanyang kalagayan, ano man ang kanyang kasuotan, ine-entertain natin siya, wine-welcome natin sila, kinakausap natin sila para maramdaman nila yung init ng pag-welcome ng Jebrim family sa kanila. Palakpakan natin ang ating Diyos. Dapat ganon. Patuloy tayong nagpapakumbaba, mga kapatid. Hindi basihan kung ano ang tinapos mo. Hindi basihan kung ano ang kalagayan mo. Kung ikaw man ay mayaman, kung ikaw man ay may tinapos, hindi basihan yon. Ang basihan ng ating Panginoon kung paano mo sinusunod ang kanyang salita. Mga kapatid, kung paano ka nag-o-obey sa kanyang mga pinag-uutos, mga kapatid. Kaya minsan nakikita natin bakit kaya parati kung nagiging talunan. Baka hindi ka sumusunod sa pinag-uutos ng ating Panginoon. Baka hindi mo ginagawa yung mga pinagagawa sa iyo ng ating Panginoon. Nananangan ka lang sa sarili mong kakayanan. Alam ko na yan. Tinuruan na kami yan, nag-seminar na kami yan. No. Dapat hindi ganon. Na once may ibinaba
ng mga pag-aaral, pagtuturo dito sa ating JBRIM family, dapat naroroon ka kung ikaw man ay leader o kung ikaw man ay naatasan. Mga kapatid, dapat sumusunod tayo. Hindi yung sasabihin mo, alam ko na yan, marunong na ako dyan. No, mga kapatid. Dapat patuloy tayong sumusunod, ginagawa natin yung kalooban. At kapag ginawa naman natin yon, mga kapatid, anong sabi ng ating Panginoon? Ang nagpapakumbaba ay kanyang, at ang nagmamataas ay kanyang. O saan natin gusto? Sa taas o sa baba? Ha? Taas. Praise the Lord. Hallelujah. Dapat parati nating ibinababa ang ating mga sarili, mga kapatid. Mapagpakumbaba. And then, mahinahon. Wow, galing. Dapat mahinahon ka parati. Andun talaga yung pagiging mo. Hindi yung palasigaw ka, hindi yung kung ano-ano yung lumalabas sa'yo. Dapat hindi ka magagalitin, di ba? And then, mapagtiis. Wow. Di ba? Mapagtiis ba tayo? Kaya ba natin magtiis para sa ating Panginoon? Kaya ba natin magtiis para sa ating Panginoon? Hanggang siya ay dumating? Amen. So sa susunod na linggo, yung mga pangalan nyo nandun sa attendance, baka sa susunod na linggo, wala na kayo. Mga kapatid. Di ba? Tuloy-tuloy. Hanggang sa pagdating ng ating Panginoon, nagtitiis tayo. Alam niyo mga kapatid, yung ating mga ginagawang pagpapagal sa ating Panginoon, hindi mawawalan ng kabuluhan yan. Hindi mawawalan ng kabuluhan. Kaya nga sabi ko nga, pag sa Panginoon, hindi tayo talo. Minsan may bonus ka pa nga eh. Diba? Minsan may dumarating na lamang na mga blessing, mga biyaya na nagmumula sa ating Panginoon. Magugulat ka pa. Diba? Lord, ang galing mo talaga. Kaya nga kanina, diba? Ang sarap magpuri sa ating Panginoon. Ang sarap umawit sa ating Panginoon. Kaya nga parati kong inuuli sa inyo, kapag nandito tayo, dapat sinasamantala natin yung pagkakataon na makapagpuri tayo. Dapat sinasamantala natin na, Lord, hindi ako papayag na hindi kita mapapangiti sa umagang ito. Dapat ganun. Kung gusto mo tumalon ka. Kung gusto mong itaas ang iyong kamay, itaas mo. Kung gusto mo sumigaw ng hallelujah, mag-hallelujah ka. Huwag mong isipin kung ano yung sasabihin ng katabi mo. Ang isipin mo kung paano mo mapapangiti ang ating Panginoon. Amen? Amen ba? Palakpakan natin ang ating Diyos. Hindi yung mga kapatid natin, yung iba, nagtatalo na, talon sila ng talon. Pero ikaw nakahalukip-kip pa rin ganon. Mga kapatid, alam niyo po, kapag yung mga kapatid na yun nagtatalo ng ganon, yung mga problema, pagsubok, nawawala sa kanila. Nagpe-pray sila sa ating Panginoon. Ikaw nakahalukip-kip, sa'yo ngayon pumupunta yon. Gusto mo ba yon? Gusto ba natin yon? So mamaya, i-apply natin yan. Kapag sinabi ng ating worship leader na tumalon tayo, tatalon tayong lahat. Kaya ba natin yon? Kaya ba natin yon? Amen. So titignan natin mamaya sa ating worship leader. No? Kasi kanina parang hirap eh. Pero mamaya, tatalon tayo sa ating Panginoon. Sisigaw tayo ng hallelujah. Amen ba? Gusto mo na yung mga problema pagsubok mapunta sa'yo? No, amen. Yung sakit at karamdaman niya, gusto mo mapunta sa'yo? O mamaya tumalong ka. Tumalong kang ganyan, mga kapatid. Para sa Panginoon. Sa Panginoon ka nagpupuri, hindi sa tao. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah. Alam niyo po, kapag ginagawa natin yon, doon pa lang mananagumpay na tayo eh. Nagtagumpay na tayo, umpisa pa lang. Napagtagumpayan na. Alam niyo po, yung kaaway, umaalis yan. Nawawala yan. Kasi tayo nagpupuri na, yan yung ayaw ng kaaway. Yung tayo maawit sa ating Panginoon, nagpupuri tayo, ayaw na ayaw niya. Pero mamaya, gagawin natin yan. Mawawala ngayon yun. Yung mga ginagawa ng kaaway sa ating buhay. Amen? Amen? Palakpakan natin ating Diyos na buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Number 2, God's work among them. Wow. Ang galing, ang gawain ng Diyos sa kanila. Sabi diyan, the peace of Christ becomes the precept in their heart. Ang kapayapaan ni Kristo ay nagiging utos o tuntunin sa kanilang mga puso. Sabi diyan, sa verse 15, paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni
Kristo. Dapat yung peace, yung kapayapaan, mga kapatid, ay patuloy na naghahari sa ating mga puso. Hindi yung galit, hindi yung sama ng loob. Di ba? Dapat yun yung pinaalis sa atin ng ating Panginoon. Ito ngayon yung ilalagay natin sa ating puso. Parati tayong may peace, parati tayong may kapayapaan. Kasi nga, ito yung nagiging utos o tuntunin sa kanilang mga puso. Sabi diyan, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. So dapat po, ito yung lagi nating ginagawa, mga kapatid. Ano man yung mga bagay-bagay na nilalagay ng kaaway sa ating kaisipan o puso, mga kapatid, huwag nating i-entertain. Mga kapatid, dapat parati tayong merong kapayapaan. Kasi nga, ito yung nagiging utos o tuntunin sa kanila ng ating mga puso. And then, sabi dyan sa number 3, God's word in teaching. Amen. Di ba? Ang salita ng Diyos ay, nagtuturo. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ang nagtuturo. The word of Christ that is full of wisdom. Ang salita ni Kristo na puno ng karunungan. Mga kapatid. Kaya nga napakahalaga Napakahalaga na tayo na mga mananampalataya, na tayo na mga Kristiyano na ay nagbababad sa salita ng ating Panginoon. Babad tayo parati, mga kapatid. Baka mamaya nga, tanungin tayo ng ating leader o tanungin tayo ng ating pastor. Recite mo yun dyan 3:16, hindi mo pa alam. Diba, mga kapatid? Dapat meron tayong mga alam na salita ng ating Panginoon. Kasi nga yung salita na yan yung nag-guide sa atin. Yan yung nagtuturo sa atin. Yan yung nagbibigay ng karunungan sa atin. Kung ano yung mga bagay-bagay na dapat nating gawin para malampasan yung mga gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Paano kung wala kang salita ng ating Panginoon? Hindi ka babad, hindi ka nagme-meditate, hindi ka nagbabasa. Anong mangyayari? Di nagiging talunan lang ang mga Kristiyano, mga kapatid. Kasi ito yung ating sandata, mga kapatid. Di ba? Ang ating Panginoong Hesus, nung nag-fasting siya, di ba, nag-ayuno pa siya. Tinempt siya ng kaaway, pero nalampasan niya yon, mga kapatid. Hindi siya nadaya. Bagamat ang kaaway, alam rin yung salita ng ating Panginoon, ang salita ng Diyos, pero ang ating Panginoon na hindi siya nadaya, mga kapatid. Kaya nga, ang salita ng ating Panginoon, the Word of God, ang nagbibigay ng karunungan. Ito yung nagbibigay sa atin ng wisdom. Kung paano, kung ano yung mga bagay na dapat nating gawin sa ating buhay, sa pang-araw-araw nating pamumuhay para maging victorious life tayo. Victorious Christian living tayo na mga mananampalataya. Kaya nga, hindi ba natin natanong sa ating sarili, bakit ganoon? Para talunan ako. Ito na yung mga ibinibigay ng ating Panginoon ngayon para atin naman sundan. Mga kapatid, hindi mahirap. Magbabasa lang naman tayo ng salita ng ating Panginoon. Sa mga social media nga, nakakapagbabad tayo. How much more sa salita ng ating Panginoon na nagbibigay liwanag sa landas ng ating nilalakaran. Na nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa. Mga kapatid, napaka-importante po nito. Hindi na tayo nahihirapan, di ba? Gumawa na ng mga kaparaanan ng ating Panginoon. Meron na tayo sa cellphone, di ba? Pwede na tayo mag-download. Meron na mga Bible dyan. Ang dami ng mga bagay-bagay. Kaya lang minsan, ayaw din natin, mga kapatid. Nasa sa atin pa rin yun. Kaya, huwag mong tanungin ang sarili mo, bakit ka nagiging talunan? Baka kulang po tayo. Kulang po tayo sa salita. Dahil kung tayo po ay babad sa salita ng ating Panginoon, yung connection natin, mga kapatid, yung intimate relation natin sa ating Panginoon ay matibay, ay matatag. Na anuman yung dumating sa ating buhay, mga kapatid, kayang-kaya nating lampasan. Hindi kaagad tayo manlulupaypay, hindi kaagad tayo madadaya, makokontrol ng mga bagay-bagay na yon. Nalalabanan natin, mga kapatid. Kasi nga,
full of wisdom tayo. Alam natin kung ano yung ating mga gagawin sa ating buhay. Kaya nga, napakahalaga na tayo ay nagbababad at nagme-meditate ng salita ng Panginoon. Amen? Amen ba? Palakpakan natin ating Diyos. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, magbasa ka na ng salita ng ating Panginoon. Yan. Meditate the Word of God. Mga kapatid. Di ba? Ang sarap mga kapatid kapag tayo ay nakababad sa salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, doon natin malalaman, ito pala yung ipinagagawa ng ating Panginoon. Ito pala yung karunungan. Ito pala yung wisdom na ibinibigay sa akin. Ito pala yung daan. Ito pala yung mga dapat kong gawin. Ito pala yung kanyang pangako. Mga kapatid, ando doon lang sa Bible na kanyang salita. Kaya nga, sabi diyan, the word of Christ that is full of wisdom. Ang salita ni Kristo na puno ng karunungan. Sabi diyan, verse 16, ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong, sa inyong puso. Mga kapatid, dapat lubusan. Parating nandiyan yung salita ng ating Panginoon. Turuan ninyo at paalalahanan ng isa't isa ng may buong karunungan, mga kapatid. So dapat ito yung ginagawa natin bilang mga nakakilala sa ating Panginoon. Bilang mga tumanggap sa ating Panginoon. Bakit kaya ganon? Ang sipag-sipag ko naman sa trabaho. Aga-aga ko nga pumapasok, bakit ganon? Hindi pa ako maipromote. Ang dami pa mga problema dumarating sa akin. Bakit kaya ganon? Baka kulang ka sa salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Parating ka na lang talunan. Pero ngayon, alam ko, sa araw na ito, ibinibigay ng ating Panginoon yung mga bagay-bagay na dapat natin gawin. At alam ko, na paglabas natin sa apat na sulok ng kwartong ito, alam na natin kung ano ang ating gagawin bilang mananagumpay na mga mananampalataya, bilang victorious life, Christian, sa ating buhay, yung pang-araw-araw nating pamumuhay. Mga kapatid, ang kaaway po, nagdo-double time na ngayon. Ang kaaway. Kaya wag po tayong patumpik-tumpik. Mga kapatid, wag po tayong pakuya-kuyakoy, na kung saan tayo po yung mga tinawag, tayo po yung mga nakakilala sa ating Panginoon. Huwag po tayong maratnan na kung saan tayo pa rin ay nandoon. Mga Kristiyano na po tayo, mga nakakilala na tayo sa ating Panginoon. Hindi lang yung sasabihin mo, mati naman ako dyan, may Bible study kami. Meron namang worship tuwing linggo. No, mga kapatid, dapat dire-diretso ang proseso ng ating buhay mananampalataya bilang mga Kristiyano. Amen? Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos. And number 4, sabi diyan, God's work in worship. Ang halaga ng Diyos sa pagsamba. Wow! Ito yung sinasabi ko, mga kapatid. Di ba? Singing for God. Verse 16, sabi diyan, buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual nang may pasasalamat sa Diyos. Mga kapatid. Kaya nga, dapat sinasamantala natin. Pag worship time, dapat nandun na tayo kagad, nakapwesto na tayo. Lord, hindi ako papayag na hindi kita mapapangiti. Gagawin ko, ibibigay ko yung the best ko sa'yo sa umagang ito. Aawit ako sa iyo, magpupuri ako sa iyo, sasamba ako sa iyo sa espiritu at katotohanan. Dapat ganon tayo ng mga mananampalataya. Alam niyo po, ang paglapit sa ating Panginoon, mga kapatid, hindi po pangmaramihan. Ang paglapit sa ating Panginoon, isa-isa, mga kapatid. Kung gusto mong ma-please ang ating Panginoon, gawin mo yung the best para sa Kanya. Ibigay mo yung the best para sa ating Panginoon. Sa pag-awit sa Kanya, sa pagpupuri. Hindi po pwede. Pastor, kasi sumasakit yung tuhod ko eh. No, mga kapatid, lumundag ka sa Panginoon, mawawala yung sakit ng tuhod mo. Amen? Di ba? Sumasakit yung balakang ko, hindi ako makagalaw. No, mga kapatid, isayaw mo sa ating Panginoon yan. Pag hindi inawi ng ating Panginoon yan, sakit at karamdaman mong yan.
Amen ba? Amen? Palakpakan natin ating Diyos. Kaya nga sabi dyan, buong puso. Kaya lang, andito ka nga. Pero yung kaisipan mo, lumilipad naman, nandun sa labas. Hindi ka naman nakapokus sa ating Panginoon. Paano mo siyang mapapapurihan? Paano mo po siyang mapapangiti? Paano mo siyang maluluwalhati? God knows, mga kapatid, hindi naman natin pwedeng dayain ng ating Diyos. Alam niya kung talaga bang nagpupuri ka sa Kanya. Alam niya kung talaga bang nagpapasalamat ka sa Kanya. Alam niya kung talaga bang umaawit ka sa Kanya ng mga awiting himno. Kaya minsan gustong-gusto doon sa likod uupo Di ba? Mga kapatid? Kasi pa hindi nakikita. So dapat, nasa likod ka man, nasa harapan ka man, ginagawa mo yung dapat mong gawin sa ating Panginoon. Magpuri ka, umawit ka sa ating Diyos na buhay. Alam niyo po, kapag napangiti natin ang ating Diyos, sa maliit na bagay lang, sabi nga, hindi mo pa ibinubuka ng iyong mga labi ang iyong sasabihin. Di ba? Yung mga pagpapala, nag-overtake na yan. Yung mga pagpapala, rumaragasa na yan, mga kapatid. Meron kang pinagdadaanan ngayon, meron kang problema ngayon, napangiti mo, naluwalhati mo ang ating Diyos, biglang aalisin ng ating Panginoon yan. Meron ka nararamdaman ng sakit karamdaman, pinuri mo ang ating Panginoon, mawit ka sa Kanya, ibinaba mo ang iyong sarili. Kapatid, walang imposible sa ating Diyos. Kaya niyang baguhin ang iyong buhay. Kaya kanyang i-promote sa trabaho mo o ano man yung mga nais mo. Kaya niyang gawin yan. Ang nais lang ng ating Panginoon ay gawin mo kung ano yung tamang pagsamba sa Kanya. Kasi naghahanap siya ng tunay na sasamba sa Kanya. Kaya nga sa verse 16 na yan, buong puso kayong umawit ng mga himno at mga awiting espiritual. Amen? Amen ba? Palakpakan natin ang ating Diyos. At letter B, sabi diyan, surrendering to God, ang pagsuko sa Diyos, with gratitude in their heart to go. Sabi diyan sa Colossians 3:17, ano man ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos. Mga kapatid, yung sinabi ni Pablo sa chapter 3, verse 5 and 9, kung gusto natin na maging mananagumpay, o kung gusto natin na talagang victorious Christian living, alisin na po natin yon. Sabi niya, itakwil, patayin. At ipinaalala niya sa atin na kayo ay binago na ng ating Panginoon nung tinanggap natin. At pagdating sa ating scripture, ito po yung mga bagay-bagay na dapat nating gawin. Ito po yung mga bagay-bagay na dapat nating gawin bilang victorious Christian living, mga kapatid. Kaya lang, nasa sa atin pa rin po yun. Kung nais natin na tayo ay maging mananagumpay, kung nais natin na tayo ay talagang victorious, mga kapatid, nasa sa atin po iyon, mga kapatid. Hindi po tayo pipilitin ng ating Panginoon. Meron po tayong will. Kaya lang, gusto mo ba na maging talunan ka araw-araw? Gusto mo ba na parati kang nakokontrol na gawa ng kaaway o ng mga makamundo, mga kapatid? No, amen. Kung talagang nais natin na maging mananagumpay, ito po yung paraan na ibinigay ng ating Panginoon sa ating buhay. Kaya, bilang conclusion po, mga kapatid, tayo po tumayo. Muli po, awitin natin yung the goodness of God. Bilang conclusion, sabi dito, tayo po na mga mananampalataya na nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo ay Kanyang tinawag upang wasakin ang mga gawain ng kasamaan sa mundong ito. Pero paano natin magagawa kung kaisa pa rin tayo ng dyablo sa paggawa ng masama? Alisin na natin ang dating buhay at ilagay natin ang bagong buhay para sa matagumpay na pamumuhay Kristiyano.
So habang inaawit natin to mga kapatid, saan ka man nakatayo sa mga oras na ito, ano man ang iyong kalagayan, ano man ang iyong nararanasan, ano man ang iyong pinagdadaanan, ibigay mo sa ating Panginoon yan. Meron ka mga bagay-bagay na dapat alisin o isuko, na kung saan yung mga bagay-bagay na ito yung nagiging dahilan para ikaw ay maging talunan. God knows, mga kapatid. Siya yung nakakaalam ng ating buhay. Wala po tayong may tatago sa Kanya at alam niya kung ano ang ating katayuan sa Kanyang harapan. Nais ng Panginoon na ang Kanyang mga anak, ang Kanyang mga hinirang ay maging mananagumpay. Kaya mga kapatid, gawin nating personal na panalangin to sa Lord. Kausapin natin si Lord. Andiyan siya at naririnig niya naman tayo. Ikaw ba ay parating talunan ng kahirapan, talunan ng sakit at karamdaman, talunan ng problema, talunan ng pagsubok? Aalisin ng ating Panginoon yan at papalitan niya ng katagumpayan sa buhay ng bawat isa. Binigyan niya tayo ng formula na dapat nating gawin. Taas po natin ating mga kamay sa Diyos habang inaawit natin tayo. Huwag po tayo maiyak. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka sa Diyos. Kung gusto mo siyang kausapin, lapit ka sa Kanya. Hallelujah. Saan ka man nakatayo sa mga oras na ito, nangungusap ng Diyos. For your mercy never fails.